Okay. Special episode 3273, 3274, and 3275. Yung gagamitin natin is napaka-liit na card. Kukunti lang ito, napakanipis. Pero gusto ko kasing makuha kung ano yung dapat nating gawin. No? Ngayon, Lunes na Lunes, papunta tayo sa hanggang Miyerkules lang That's the January 2024. Tapos, di ba patapos na The February 2nd is first Friday at saka Candelaria po. So, kukuha tayo dito ng tatlo. Konti lang talaga ito. Iilan lang ito Okay. Una, not the right time. Di ba? Pangalawa, no. Hala. And pangatlo, get more information. Sinabi ko na nga sa inyo, di ba, napakaliit ng detalye na binibigay niya sa atin. Pero, ito yung mga bagay na dapat ninyong i-consider sa sarili ninyo. No? Kung yung papunta na plano ninyo, kung ano man yung plano ninyo ngayong Lunes hanggang sa matapos ang linggong ito, ibig sabihin, hindi siya ang tamang panahon. Huwag niyong gawin, mangalap kayo ng additional na information. So, ibig sabihin, kung ito'y patungkol doon sa mga bibilhin yung properties, mga investment na gagawin ninyo, ano pa ba, yung mga pagkakagastusan ninyo, at saka siguro, kalimitan sa pag-ibig na din. So, kung ipagpipilitan mo, walang mangyayari kasi hindi siya talaga hindi siya talaga magiging maganda. So yung pinaka doon na clue ni universe sa inyo, palipasin nyo ang linggong ito. Whatever plans that you have in for this week, i-postpone nyo, i-cancel nyo, ilipat nyo sa susunod na linggo kasi hindi ito maganda. Ibig sabihin, masisira kasi sirang orasan ito sirang orasan, tsaka yung ito bungo. Siyempre alam niyo naman yung kung ano yung ibig sabihin ng bungo, di ba? So kung gusto niyo mangalap ng additional information katulad ng sinabi dito sa pangatlong baraha, yun yung sinasabi ko kanina na card read, magpa full private reading kayo para malaman nyo kung yung tao bang pinapahiram nyo, tinutulungan nyo, iniibig nyo, kung totoo. Kasi, lalo-lalo na sa larangan ng pag-ibig, ang hirap kaya mag-invest ng emosyon, oras, lahat-lahat. Tapos, malalaman mo, hindi pala kayo destiny, di ba? So, ang sayang lang din. So, kung meron ka rin namang paglalaanan ng panahon mo, katapatan mo, lahat-lahat, siguraduhin mo na siya na. So, paano mo masisiguro yan? Di syempre, magpa-full private reading ka. And then, aside from that, mag-conduct ka ng background check. Kasi, hindi lahat ng mga mayayaman, na anak, magiging mayaman din sila sa kapanahunan nila. Dahil kung mayaman sila sa ngayon, dahil yun sa pinaghirapan ng magulang nila. So, whatever na mga pinaghirapan or naapundar ng mga magulang, paghahatian na magkakapatid yon. Depende kung gaano sila kadami. So, ibig sabihin, hindi rin masosolo. Kahit sabihin mong pakasalan mo yung anak ng mayaman, hindi pa rin siya magkakaroon ng sapat na yaman kasi hindi sa kanya yon. Sa magulang niya yon, mamanahin niya. Yung mayayaman pa naman, mahilig sa sa prenuptial agreement para wala kang makukuha sa mga pinaghirapan nila na ibibigay nila sa mga anak nila. At yun yung pinakamasaklap na magkakaroon ka ng in-laws na hindi ka gusto, hindi ka tanggap. Isa pa din yan sa kailangan mong i-gather na information kasi kahit mabait kang tao, kung sa tingin nila hindi ka sapat para sa anak nila, bibitaw sila na masasakit na salita. Wala tayong magagawa. Ganun sila, di ba? Meron talagang taong matapobre. Meron talagang taong mapanghusga, di ba? So, kung ikaw naman yung tipo ng anak na nasa magandang pamumuhay ka,
No? Huwag kang magpasikat sa nililigawan mo, minamahal mo, nabili ka ng ganito, libre ka ng ganito. Kasi darating ang panahon na kapag kayo'y nagsama ng dalawa, titigil ang magulang mo kakabigay sa'yo. Kasi hindi na nila obligasyon na buhayin ang pamilya mo at magiging mga anak mo. So, di ba, magkaroon ka ng sapat na ipon na ihanda mo sa sarili mo. Kasi ito yung common misinterpretation ng iba di ba? Akala mo maraming magagarang sasakyan yung pamilya ng ng lalaki. So kapag pinakasalan ka, siyempre magkakaroon ka ng magandang bahay, magarang kotse, magandang mga gamit, damit, makakatikim ka ng masasarap na pagkain. At yung papasok sa isipan mo is maiaahon mo ang pamilya mo, which is wrong. Kasi hindi mo kailangan ang ibang tao. Hindi mo kailangang magpakasal, mag-asawa kung gusto mo talagang umunlad sa buhay mo. Ang kailangan mo dyan ay sipag, tiyaga, paniniwala na kaya mong lagpasan ang lahat. And siguro, di ba, lagi natin sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, wala kang awang matatanggap. Kung binabantayan ka ng Diyos, wala ka rin ginagawa. Di ba? So, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang ektaryang lupain, di ba? Tapos sasabihin sa iyo, lahat ng uri ng buto ng pananim nandyan. So, itanim mo na lang para sa bandang huli may aanihin ka. So, kung ikaw yung tipo ng tao na binigyan ka na, libreng 1 ektarya, may mga buto na pangtatanim mo, may bahay ka na, mayroon ka pang patubig, di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na wala, nakaupo lang. Kahit pagtupi ng mga damit mo, di mo kaya. Yung paglaba pa, di mo kaya. So, di ba? Sa common na pamumuhay sa syudad, ibig sabihin, tamad ka. So, paano mo mapagkakakitaan ng isang lupa kung hindi mo itatanim yung buto? Dapat kasi araw-araw yan, binibinyagan, tapos tinatanggalan ng mga yung mga insekto, etc., etc. Ganun dapat yun. So, kung nakikita ng Diyos na nagtatanim ka, tapos sasabihin mo sa sarili mo, 1, 2 buwan, simula ngayon, may aanihin na akong mga vegetables, ibibenta ko, pag nabenta ko, may pera ako, magpupondo ako ng bigas, ulam, ganito, ganyan. Tapos yung mga buto na naman, i-recycle na naman yung iba, di ba? May mga ganun dapat. Kasi rotational yan na disiplina sa sarili mo. So, kung nakikita ng Diyos na ganun ka kasipag at ganun ka ka-eager, no? Talagang hindi siya magdadalawang isip na pagbibigyan ka. Pero sinasabi niya ngayon, sa ngayong araw na ito, hindi pa panahon. No? Kung nasa buhay pag-ibig, hindi pa panahon na magkaayos kayo, hindi pa panahon na magkita kayo, hindi pa panahon na magsama kayong muli. So habang hindi pa lahat yan panahon, mangalap ka ng information. At habang nangangalap ka ng information, i-ano mo din yung sarili mo, i-background check mo din. No? Ako ba? Mabait ba ako sa mga ex ko dati? Ako ba lagi ang dahilan kung bakit ako iniiwan? Ugali ko ba o ano? Kasi wag mong i-blame sa iba kung bakit ka iniwan. Kailangan mo nang talagang itanggapin sa sarili mo, i-cross-examine ang sarili mo. Alin banda? Ikaw sumobra. Kasi lahat ng sobra masama. Lahat ng kulang masama rin. So, yun yung dapat mong isipin. Sa lahat-lahat ng tao na nagkakaroon ng problema, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa lahat-lahat ng bagay, umupo ka. No? Mag-relax ka. Balikan mo lahat. Saan nagmula ang lahat ng problema? Di ba sa mga choices mo? Kasi minsan matigas ang ulo natin, di tayo naniniwala sa mga advices ng magulang natin. Nasa huli ang pagsisisi.